Magandang araw sa inyong lahat, pinaka-latest update sa panahon para sa araw ng Martes, ika-16 ng Disyembre taong 2025. Ito po ang pinakabagong ulat tungkol sa lagay ng panahon sa ating bansa ngayong araw ng Martes, ika-16 ng Disyembre taong 2025. Ang low pressure area na ating patuloy na minomonitor ay kasalukuyang bahagyang lumalapit sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa kasalukuyan, ang nasabing LPA ay nagdudulot ng mga thunderstorm sa rehiyong iyon na nagpapahintulot sa pagkukulog at pagkidlat na makikita at maririnig ng mga naninirahan doon. Mahalagang tandaan na kung sakaling pumasok ang LPA sa ating Philippines Area of Responsibility at maging isang ganap na bagyo, ito ay tatawagin nating Bagyong Yasmin sa pamamagitan ng ating lokal na pamagat. Batay sa kasalukuyang track ng LPA, may posibilidad itong patuloy na lumapit sa silangang bahagi ng Mindanao at sa huli ay tumungo sa silangang bahagi ng Visayas. Dahil sa ganitong senaryo, lubos na pinaghahandaan ng ating mga awtoridad at kinakausap ang ating mga kababayan para maging handa sa posibleng paglakas ng nasabing LPA sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang mga detalye nito, kabilang ang katayuan nito sa himpapawid, ay makikita sa ating pinakabagong satellite image na malinaw na nagpapakita ng kinaroroonan at galaw ng LPA sa kasalukuyan. Upang maiwasan ang malubhang epekto ng masamang panahon, mainam na maging handa na tayo ngayon pa lamang kahit na malayo pa ang LPA. Mahalaga rin na manatiling updated sa lahat ng bagong ulat na aming ilalabas dahil anumang oras ay maaaring magbago ang lagay ng panahon lalo na kapag may senaryo na ang LPA ay lalapit sa kalupaan ng silangang Mindanao. Bukod pa rito, mayroon din tayong senaryo para sa darating na mga araw sa pagitan ng ika-22 hanggang 28 ng Disyembre. May posibilidad na muling mabuo ang isa pang low pressure area na lalapit sa silangang bahagi ng Visayas at posibleng pumasok din sa ating PAR. Ito ay nangangahulog ang maaaring magkaroon ng pag-ulan na dulot ng bagong LPA sa panahon ng Pasko, isang panahon kung kailan marami tayong mga gawain at pagtitipon. Dahil dito, hinihikayat ang lahat ng ating kababayan na manatiling alerto at updated sa lahat ng bagong ulat panahon. Bukod sa LPA na ating minomonitor, patuloy pa rin ang epekto ng hanging amihan na kasabay ng impluwensya ng hanging easterlies, dalawang salik na nagdudulot ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Para sa mas detalyadong ulat at tiyak na impormasyon tungkol sa lagay ng panahon sa inyong partikular na rehiyon, mangyaring pakinggan ang ating mga kasamahan na nagbibigay ng buhay na ulat panahon sa ating bansa. Iyan po ang pinakabagong update natin sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Ingat po tayong lahat, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panahon at panunood. God bless all. Sa magiging lagay nga ng panahon, asahan nga natin, magkakaroon nga ng mga kulimlim na panahon na may kasamang mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pulo-pulong mga pagkidlat at pagkulog dito sa may bahagi ng Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Samantalang umiiral pa rin nga yung easterlies na siyang nagbibigay ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan dito sa may parte ng Bicol Region. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang siyang nagdadala ng makulimlim na panahon na may kasamang mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, maging dito sa may Bulacan, dito sa may Metro Manila at Cavite. Kaya po yung mga pag-ulan na nararanasan po natin ngayon ay dala ng Northeast monsoon dito sa may Metro Manila. Samantalang asahan din yung mga mahihinang pag-ulan na dala ng Northeast monsoon dito sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, buong Cordillera, maging dito nga sa nalalabing bahagi ng Central Luzon. At dito nga sa may bahagi naman ng Ilocos Region, patuloy pa rin nga yung magandang panahon, andyan lamang yung tsansa ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan dala rin ng Northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, although naapektuhan ito ng easterlies, andyan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura nga dito sa may Northern Luzon ay mababa pa rin kung saan sa Tuguegarao, maaaring umabot lamang ng 21 to 27 degrees Celsius sa may Baguio, 16 to 23 degrees Celsius samantalang dito sa may Metro Manila, 22 hanggang 32 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Caraga Region at Davao Region, dahil din sa patuloy na epekto ng easterlies makararanas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pagbugso ng mga pag-ulan. At sa nalalabing bahagi nga ng Visayas at Mindanao, although naapektuhan din yan ng easterlies, andyan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga
panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Temperatura nga dito sa may bahagi ng Zamboanga ang pinakamataas kung saan umaabot 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, patuloy pa rin nga nakataas ang gale warning. Dito nga ay magsisimula sa may eastern seaboards ng Central Luzon kasama dito sa Aurora, particularly dito sa may parte ng Dilasag at Kasiguran at tataas nga yung gale warning sa may bahagi or seaboards ng Isabela, Cagayan, buong seaboards ng Northern Luzon at dito rin sa may western seaboards ng Northern Luzon sa may parte ng Ilocos Norte hanggang dito sa may Ilocos Sur, particularly nga dito sa may seaboards ng Narvacan. Kaya inaabisuhan po natin especially yung ating mangisda at maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban po muna yung paglalayag sa mga areas na yan. Samantalang dito naman sa seaboards o nalalabing seaboards or karagatan ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas, although wala tayong nakataas na gale warning, makararanas po ng mga katamtaman hanggang sa mga matataas na mga pag-alon kung saan maaaring umabot nga hanggang 4 meters. Kaya inaabisuhan po natin yung mga sasakyang pandagat na maglalayag po sa mga areas na yan ay mag-ingat po sa mga matataas na mga pag-alon. At sa nalalabing karagatan nga ng ating bansa, makararanas lamang ng banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon kung saan maaaring umabot hanggang 2.5 meters. Sa magiging lagay naman ng panahon sa Luzon sa susunod na 3 araw, asahan nga natin na dito sa Metro Manila, although naapektuhan pa tayo ng northeast monsoon at shearline hanggang bukas, ay maaari na tayong makaranas ng epekto ng easterlies pagsapit ng Miyerkules hanggang Biyernes at andyan na naman yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa may bahagi nga o silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, patuloy pa rin nga yung mga nakikita nating mga pagulan dala ng hanging amihan at ng shearline. However, dito nga sa may Baguio City dahil medyo shielded ito sa epekto ng mga malalakas na mga pagulan, asahan nga lang natin yung mga pulo-pulo na mahihina mga pagulan, especially nga starting on Wednesday up until Friday. Sa may Legazpi City naman at malaking bahagi ng Bicol Region, magiging patuloy nga rin yung masungit na panahon or mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dala pa rin ito ng easterlies. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan dyan at patuloy po naman tabay sa mga rainfall advisories. Dito naman sa may bahagi ng Visayas, sa susunod na 3 araw, asahan pa rin natin yung mga continuous o tuloy-tuloy na mga pagulan dito sa may Tacloban City at malaking bahagi ng Eastern Visayas, dala ng easterlies. At sa nalabing bahagi nga ng Kabisayaan, asahan nga lang natin yung mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at gabi, dala ng easterlies. Sa may bahagi naman ng Mindanao, dito sa may Metro Davao at malaking bahagi ng Davao Region, maging sa may Caraga, asahan din natin yung mga pag-ulan na dala ng easterlies hanggang Miyerkules. At pagsapit ng Thursday and Friday, maaari yung mga pag-ulan na yan ay dadalhin na ng Intertropical Convergence Zone o yung pagbabalik nga ng ITCZ. At sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao, although naapektuhan ng easterlies o maaari ring maapektuhan ng ITCZ, asahan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 5:29 ng hapon at sisikat naman alas 6:14 ng umaga.